Alam naman natin na ang Toronto is one of the most expensive cities dito sa Canada. Mataas ang cost of living. Ang kagandahan dito, kahit mataas ang cost of living, wala ka halos makitang homeless dito na Pinoy kumpara sa ibang lahi. Yan ay dati. Pero alam niyo ba, last year 2025, yan, may mga reported na Pinoy homeless dito sa Toronto, Canada. Pero hindi nila ito kasalanan. Alam natin na ang Pilipino kahit maraming pagsubok ang dumating, financial challenge, psychological challenge, and so on. Kayang-kaya natin yan kasi iba tayong Pinoy. Alam niyo ba kung ano nangyari? Yan. Nagkaroon ng homeless dito sa Toronto, Canada na naibalita. Alam niyo kung bakit? Because of the fraudulent agency, recruitment scam, immigration fraud. Especially, ang tinarget nila ay yung mga temporary foreign workers at mga international student. Pinangakuan ng kung ano-ano, to ganyan, na may trabaho rito, na magiging PR agad, at ang ending, wala lang palang trabaho maibigay, nabigyan lang ng 1 month, tapos that's it. Inalok sila na ganitong, binigay sila na ganitong promise, so si kawawang kabayan naman, nagbenta ng lupa, nangutang, nagsanla, pagdating dito, wala nang palang aabot ng trabaho, and then ang ending is walang kita, maraming babayarang utang sa Pinas, kailangan kumita dito. So ang ending, walang pera. Nagkabaon-baon sa utang, ang kinalabasan, homelessness because of the people na mga greedy sa mga salapi. Yung mga fraudulent agency na yan. Makakarma rin kayo. So ayon sa recent report, some individual, iba nating kababayan ay nandito sa shelter sa downtown core dito sa Toronto, Canada na nakakaawa rin, di ba? Sila nakatira sa shelter sa downtown core. Siyempre, due to scam, due to fraudulent immigration, ang nangyari, nabaon sa utang, walang trabaho, walang pera, so doon sila mag-i-stay. Meron pagkain doon, may heater kasi, lalo especially pag winter. Ang nangyari, nagkabaon-baon sa utang, walang trabaho, walang kita, may utang dito sa Canada, may utang sa Pilipinas. Iniwan niya magandang trabaho dahil sa panloloko ng iba.